Tattoo session po tayo uli. Today's client, tropa. Ako rin nagtattoo sa tattoo niya dati. Then pinadagdagan niya para maging full sleeve na. May naging kasabay pa nga siyang isang client na walk-in. Usap kami ni client na tropa. Sabi niya paduktungan nga daw yung kanyang Venom na ginawa. Binigyan ko siya ng pabor at konting discount. So instead of 25k, ginawa ko na lang 15k ang kanyang sleeve at pinagdown ko lang siya ng 3,000. So dahil yung Venom niya na yan is freehand ko ginawa at freestyle, walang reference. Ano lang yung nasa isipan ko na itsura ng Venom, yun ang ginawa ko para original and authentic. As an artist kasi importante sa akin na may project ko yung aking art. At syempre tiwala naman si client at dahil nga medyo hindi natin kinuha ng realism ang design. So sabi ko kung ano lang kaya ng budget and then basta maganda kakalabasan. Tiwala naman sa akin si client. So ayan po, dinagdagan ko na. Parang magiging Venom siya na pababa sa kamay niya na mag-transform na para mabuong Venom. Liquefied, parang ganon. Na may konting mahahawig sa porte ko. Is oriental at pwede rin magmumukhang biomech or bioorganic tattoo para syempre si Venom alien parasite na nabubuhay sa kanyang host. Yun, gagawin natin siya medyo hawig sa bioorganic na medyo hawig din na nagli-liquefied na Venom. So dahil nga alien ng datingan ni Venom is magmumukhang alien din dapat yung kanyang tattoo. So decide na hindi na ilagay si Spider-Man at kung sino-sino pang ibang superhero, kundi mag-focus lang tayo sa Venom tattoo at kung ano lang lalabas sa aking isip para original design ko rin. So ayan na po, nagtatattoo sessions na po tayo. So sa mga tropa talaga na nagpapatattoo sa akin, binibigyan ko rin naman ng discount na malaki. So bali ang focus ko sa design, yung wala nang ibang karakter kundi si Venom lang at pumasok na yung parasite sa katawan mismo ng host na which is yung tattoo client or yung tatatuan ko. Kumbaga, infected by Venom alien parasite na yung host or yung tatatuan ko. Akala ng iba madaling maging tattoo artist. Ang hindi nila alam, yung mga nerves namin naka-freeze sa tuwing nakaupo kami. Nagtatattoo kami kasi nakafocus yung aming utak, mata, kamay dun sa target naming design na pumapasok sa isip namin or kinokopya namin, pati dun sa positioning namin. Medyo freeze ang mga nerve namin. Madalas hindi kami humihinga pag nagla-line. So that means kapag hindi kami humihinga pag nagla-line is nakafocus kami and then possible na naglalak din yung mga air flow namin sa mga blood cell, syempre. Kasi nga hindi kami pwedeng basta-basta huminga. Gawa ng pag huminga kami or mapagalaw ng konti, pati yung line maapektuhan. So, dapat consistent ang lining namin. Pero dito ginagawa ko shading lang, which is pinakamadali sa lahat. Kapag nag-shading ako, gamit ko RM or M1 is medyo nakaslant ng konti ang aking needle. And pakontra yung hagod para pasok na pasok kagad yung kulay. Pero pag gusto kong medyo malambot lang ang dating lang gray wash, hinahapyawan ko lang din yung pagdiin. At kapag gusto ko naman medyo darker or intense yung pagkakapasok ng aking black or any color na ink, binabagalan ko yung rendering at nakaslant pa rin yung aking needles. Pa-kontra pa rin ng render para sure na medyo darker siya or intense ang kulay. Sa color naman, pag gusto ko medyo wash lang yung dating ng color, hinahaluan ko ng konting water or hinahapyawan ko yung hagod lang, magaan lang para magmumukha siyang wash na colored. So bali ang technique ko sa pagkukulay, yung needles ko naka-slant ng 95 degrees, minsan mababa pa sa 45 para pasok na pasok yung pigment ng ink. Kumbaga naka-acute ang angle ng aking tattoo machine. Yan po, medyo pinawisan tayo ng bagya kahit naka-aircon, kaya nagtanggal na ako ng damit and mask. Ang needle naman na pinapalabas ko sa tip ng cartridge is 1.5 to 2 mm ang gamit ko. Then nagbabawas at nagdadagdag lang ako ng voltage.
Depende sa depth na needed ng texture ng skin. Halimbawa, sa malambot na makunat na balat, mas mataas na voltage, mas mahaba ang nakalabas na needle sa tip. Unat naman ang balat, mas mahina lang ang voltage and then mas mababaw ang nakalabas na needle sa tip. Pag nagtatattoo ako, hindi ako nagtitipid ng ink at paper towel. Sa part naman ng elbow, pinapaunat or pinapatupi ko yung kamay para ma-bend yung skin. Kasi medyo makunat at makapal ang skin texture. Ito tuturo na wag magmas, mas professional pag magmas. Tinanggal ko lang para ma-visualize yung mukha ko kapag nagvi-video, para ma-recognize ako ng mga possible clients. Kaya nga po pala, Venom ang kanyang tattoo is siya po ay isang dancer ng 90s na sumali sa Showtime. Ang pangalan ng grupo nila ay Perlas ng Silangan. At ang gamit nilang konsepto ay Spider-Man. Dapat lagi ding hydrated ang client para hindi mahihimatay at laging i-observe kung okay pa ba ang condition ng client habang nagtatattoo. Halimbawa, pag nakita mong discomfort na siya, yun, kailangan ng uminom ng tubig nun at konting rest. Ang gamit kong red ink ay bloody red ng Artec ink na gawang Pinoy and then triple black ng Dynamic from USA. Ayan po, tapos na po ang ating first session na umabot ng 6 hours. Proceed na lang tayo sa pagpapatayo niya, then pwede na tayo mag second session next week. Ayan, proceed na po tayo sa second session. Dumating na po siya, kakain ko lang. Chinek ko muna kung pwede na at medyo mukhang makatikati na para mas maganda lagyan sa dating part, gawa nang hindi mo na mararamdaman yung pain kundi makati lang. Ganun pa rin po ang concept. Freehand po tayo at freestyle kung ano yung nasa aking imagination, kung paano ko i-justify yung nagli-liquefied na venom niya. Ayan po, start na tayo. Ang gamit kong needle dyan is 15M1. Wala nang lining, diretso na po yan. Diretso ng pang lining na rin yon, yung 15M1 na yon. Salamat sa napakatibay na tropa. Lakas. Ayan, tapos na. Ayan po, tapos na ang session namin. Dito naman po sa aming third session, nagdagdag na ako sa likod. At konting detalye na rin. Nakakapagod din magtato kahit sabihin mo nakaupo ka lang. Maraming sa katawan namin ng ngawit at ngalay na ngalay after. Nakaka-stress pa. Shoutout nga pala sa tropa, Poc Roque Morales. Nakaka-stress magtattoo kasi ang detalye nun, kino-compute or kinakalculate namin sa isip namin bago namin i-execute sa balat. Especially dun sa mas maliliit at pinong-pinong detalye. At this point, nasa 90% progress na kami. Ang kanyang full sleeve tattoo. Tapos naka-freeze pa lahat ng mga nerves namin. So pag tayo namin, pak, biglang boom, tataas ang blood flow. Tapos yung matinding ngawit sa balakang, yun ang isa pa. Kaya need din namin ng sugar. Kasi most of our energy, yung brain function na ginagamit namin, syempre damay ang katawan. Kaya nakakapagod at nakakagutom. Kaya dapat laging busog at hydrated ang tattoo artist. At do we feel after long hour of session, very exhausted kami. Nare-replenish lang kami kapag nakita naming maganda yung gawa namin at masaya yung mga client namin.